Move on tayo, attorney, sa second dating topic. Dito tayo, isang Mhm. mainit rin itong issue ngayon kasi yung 85 pesos na supposed to be dagdag sa sahod ng mga empleyado sa NCR, sabi nga inaon siya kasi pinatawan ng TRO ng RTC Pasig. Tapos kahapon, attorney, kinalampag ngayon ng mga manggagawa yung RTC Pasig. May mga politiko nga nandun yung mga nagtatanggol sa mga manggagawa. Ngayon, attorney, unang tanong ko dito para maliwanagan ulit yung ating audience. Bilang kayo ay eksperto, attorney, sa batas, may jurisdiction ba talaga, attorney, ang RTC na maglabas ng TRO o mag-inhibit sa pagpapatupad ng wage order na inisyu ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board? O mayroon bang mga sadyang administrative remedies na dapat munang dumaan bago umabot ito sa korte, attorney? Oh, well, nakakalungkot nga yung balita na pinatitigil muna pansamantala ng Regional Trial Court ng Pasig ang implementasyon ng wage hike sa NCR. Lalo tigit kailangan nila ngayon 'yan, kailangan natin yung pagtaas ng sweldo kasi nga medyo mataas yung mga bilihin. Ang problema natin ngayon is may jurisdiction ba yung RTC to issue a temporary restraining order or writ of injunction with regard to the wage order number 27 yata yon. When you look into Article 126 of the Labor Code, walang kakayahan ang courts to issue injunction tsaka temporary restraining orders in relation to wage orders or the proceeding of the Wage Board and Productivity Wage and Productivity Board. Walang kakayahan o restriction ang isang regional trial court to issue a temporary restraining order or a writ of preliminary injunction. In fact, when you look into the implementing rules of the Wage Rationalization Act, makita mo na may procedure na kailangan sundin. In administrative law, kailangan mo munang i-exhaust all the administrative remedies bago ka pumunta sa korte. And in this point, hindi pa na-exhaust lahat. Kasi kung titingnan mo, nasa Regional Wage and Productivity Board pa lang yung wage order. Ang gagawin mo dyan, in order to question the wage order, kailangan mo umakyat sa National Wage and Productivity Board. So, regional, tapos umakyat ka sa national wage. Ang ginawa nila, after the region, nagdiretso rin sila sa RTC. Hindi nila in-exhaust yung all administrative remedies available, which is mag-apela sila sa National Wage and Productivity Board. So, yun ang kailangan nilang ginawa. Ang problema ngayon, hindi appeal ang ginawa nung dalawang kumpanya na nag-question dito sa wage order na to. Nag-ask sila ng declaratory relief. Ano yung declaratory relief? Yung declaratory relief, yan yung they are asking the court to determine their rights and obligation based on the wage order. So, nagpapa-explain lang sila. Ano ba yung rights and obligation namin dito sa wage order number 27 na to? Pero ang problema, they ask for a temporary restraining order tsaka injunction. Which is, again, under 126, hindi pwedeng pakailaman ng korte. So, tama si Secretary Tolentino kahapon, we need to wait for the explanation of the court. Dapat ang court ang mag-explain. Ano yung basis niya? Bakit siya nag-issue ng temporary restraining order for 20 days pa nga yung effectivity nito kung bakit hindi ma-implement yung wage order number 27. So, yun ay inaantay. Walang nilabas Walang nilabas na explanation. Nag-issue lang siya ng temporary restraining order. So, yun yung naging problema natin. Opo, yun. Yun, malinaw na yun sa amin, attorney, na wala palang jurisdiction dito yung korte sa ganitong usapin about sa labor. Pero ito, attorney, maitanong ko, kung walang jurisdiction ng court, kasi si Secretary Tolentino, abogado naman siya for sure alam niya ito and alam din ito ng judge. Di ba dapat, attorney, kung si Secretary Tolentino head ng DOLE, di ba dapat sabihin niya na, ay, mali, hindi kami sang-ayon dyan. Itutuloy pa rin namin ang 85 pesos kasi labag yan sa batas. Pero bakit hindi niya ginawa, attorney? Parang sinang-ayunan niya pa yung desisyon na TRO, Attorney Jericho. Well, hindi niya sinang-ayunan, sinunod lang niya.
No, sinunod lang niya yung TRO kasi nga may respeto tayo sa regularities ng court proceedings. So may mga remedyong kailangan gawin, no? Kaya nga kahapon meron ng final ang Office of the Solicitor. Binigyan ng 3 days to comment ng Office of the Solicitor General. Nagkaroon ng motion for intervention ng mga kamanggagawa natin diyan, no? Upang questionin yung pag-issue ng TRO. No, kasi nag-issue ng order ng korte. Pag nag-issue ang order ng korte, we need to observe that. Kahit na alam natin sa isip, puso, diwa natin na mali yung desisyon ng korte, kailangan nating sundin yun. No? Out of respect and courtesy to the court, ako as a lawyer, kahit sinasabi ko sa iyo na walang jurisdiction or mali or may basis ako para sabihin under Article 126 na hindi pwedeng mag-issue ng TRO at sa writ of preliminary injunction, kailangan nating sundin yun. Kasi utos yun ng korte. And may presumption of regularity. May basihan yung korte kung bakit niya ginawa yun. Pero at the end of the day, we still have remedies. Yun ang ginagawa ngayon ng DOLE, ng OSG, ng mga manggagawa tayo. To maximize or to exercise or to file to exhaust all the remedies available. Which yun yung pagpa-file nga ng motion ng comment to lift the temporary restraining order, no, not to allow the preliminary injunction, and then kung hindi pa rin umubra, umakit tayo sa Court of Appeal hanggang makating tayo sa Supreme Court. No? The remedies na kailangan, no? Maraming remedies available. Kasi pag hindi ka sumunod, nagkaroon ka ng defiance dun sa order ng court, baka pwede kang masubject to another administrative or legal proceedings like contempt of court, mas magiging malaking problema. No? May presumption of regularity to, may valid pa rin yung order kahit alam natin that there may be error in the judgment or error in the appreciation of the facts yung korte, pero for as long as hindi pa nalilift or valid pa rin yung decision niya. Opo, yun. Dito, attorney, paano nyo naman tinatasa yung argumento ng mga korporasyon o kumpanya tulad nitong Redicon Trading and R2 Builders, kasi ito yung sangkot dito na humiling nga po ng TRO dahil sa epekto ng 85 pesos na dagdag sahod kumpara sa karapatan po ng mga manggagawa sa ilalim ng konstitusyon ukol po sa living wage, Attorney Jericho. Actually, yung pagdetermina kasi ng minimum wage, dumadaan yan sa proseso. Actually, dumadaan sa tripartite committee hearing yan. Ibig sabihin, tatlong, yung board, yung wage and productivity board, kinukompose yan ng tatlong departamento, yung employer, yung employee, tsaka ng government. So, nung nag-issue ng wage order, yung NCR, kinonsidera na yan. Kasi part ng regional tripartite board yung employer. Meron silang representante during the time na nagkakaroon ng deliberation. Hindi lang yan Department of Labor may representative dyan ng employer, may representative dyan ng mga employee. So nung nagkaroon ng issuance regarding the 85 pesos wage increase, kasama na yung posisyon ng employer nung dinicide tong pagtataas na to. Ngayon, kung meron silang problema, meron silang hinaing or question regarding the increase, dapat dinala nila to sa national board. Hindi nila dapat dinala para mas maging ma-actionan ng ayos. Kasi sino bang pwede magdetermina ng wage? Hindi naman RTC Ang pwede magdetermina ng wage is yung itong wage and productivity board natin under 6727 na yung wage rationalization. Yun ang pwede magdetermina ng ating daily wage or minimum wage. So, hindi pwedeng i-justify na sa RTC kami pupunta para i-determine na mali pala yung 85 pesos. Hindi. Ang makakapagsabi lang yan itong wage and productivity board natin. So, kung may hinaing sila, doon dapat sila pumunta. Opo, iyon. And, yun, very well said, attorney. Dito, attorney, nag-file ng, kung hindi ako nagkakamali, yung ibang mga labor group, nag-file ng motion for leave to intervene para kumbaga kontrahin itong TRO na ito. Palagay nyo kay attorney i-grant yun ng court, attorney? Well, hindi ko pa nabasa yung actual na motion, no? So hindi ko pwedeng ma-appreciate ng ayos. Pero meron silang karapatan, no? Kasi apektado sila. Yung mga nagpa-file naman ng motion for intervention or parties that will be affected by any proceeding or decision or outcome of a case.
So, in this particular case, dahil sila ay mga manggagawa, mga minimum wage earners, so talaga naman may karapatan sila to intervene this particular case. To question the temporary restraining order kasi at the end of the day, kung ano man maging desisyon ng korte, sila maapektuhan. Either magbe-benefit sila o malulugi sila ng 85 pesos. So, sila pa rin ang maapektuhan at the end of the day. So, tingin ko may dahilan para i-allow yung intervention nila. At the end of the day, i-lift yung TRO. Dapat. Tingin ko. Opo. Sabi attorney ng ilang mga politiko na nagtatanggol nga po sa kapakanan ng mga manggagawa, kaya daw ito nangyayari kasi merong ibang mga matataas na politiko, may mga negosyante, parang inutusan itong RTC na gawin ito. Yun daw ang dahilan nito. Sang-ayon ba kayo doon, attorney? Well, sabi nila yun, no? Pero kung ako ang tatanungin mo, meron tayong judicial independence. So, I mean, dapat free from any force or any influence ang isang huwes. So, I think ganun din naman na ginawa ng Regional Trial Court sa Pasig. So, may nakita lang siguro siya dun sa petition for declaratory relief or na dahilan para ipagpatigil ang pagpapatupad ng wage hike na ito, no? Pero at the end of the day, sana no walang influence. And I think wala naman talaga dapat maging influence yung ibang tao kasi nga dapat meron tayong judicial independence and the judges and the judiciary must be free from any influences from outside forces. Opo, yun. And dito, attorney, second to the last question na lang, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview. Kasi itong 85 pesos na ito, attorney, na yung una, 60 pesos, in-implement na nung July. Yung remaining 25 pesos supposed to be sa January 2027. Yung 60, attorney, babawiin pa ba yun? Kasi syempre, nag-TRO na, may TRO na. Babawiin pa ba yun, attorney, o hindi na? Talagang ano na yun, para na talaga yun sa mga manggagawa, attorney? Well, meron kasing temporary restraining orders, hindi pa siya applicable. No, hindi pa siya applicable hanggang 20 days kasi effectivity ng TRO unless i-convert yan sa preliminary injunction wherein we need to wait until the final disposition of the case. Pero kung ililip naman yan after 20 days, so pwede na siya ma-implement, no? Pwede siya ma-implement after the 20-day temporary restraining order. Pero as of now, hindi pa siya pwede maging effective, no? Hindi pa siya pwede patupad. Well, wala naman pwede naman patupad kung gusto nila, no? Kung gusto nila ituloy, pero hindi pwede i-obliga, no? Hindi pwede obliga yung mga employer, no, to increase by 60 pesos yung minimum wage ng mga manggagawa. Okay, yun. Ito, attorney, dahil mauubos na yung ating oras, sige, attorney, ibigay ko sa inyo ang linya. Ano na lang ang inyong maiiwan na mensahe, lalo na sa mga manggagawa natin, particularly dyan po sa NCR, na yun nga po, lumalaban ng patas, umaasa na may dagdag sahod, 85 pesos, pero dahil sa ganitong sitwasyon, parang nag-struggle yung ilan. Ano yung ating maipapayo na lang sa kanila, Attorney Jericho? Oo. Well, nakakalungkot, no, na pinagpaliban pa yung pagbibigay ng aumento sa sahod. 85 pesos na nga lang yan. Alam naman natin na deserve ito ng ating mga manggagawa na patuloy na nahihirapan hindi lang sa pagtatrabaho kundi sa pagpunta pa nila sa trabaho, no? At paano pa umakauwi sa bahay para makapag-provide sa pamilya. So 85 pesos, wag na sana natin ipagkait, no? Sana ipatupad. Iba nga, hindi pumapasok, sumisweldo Di ba? Pero itong mga manggagawa natin, talagang sila yung pagod araw-araw. So yung mga minimum wage earner, talaga naman kita natin na sila yung pagod araw-araw. So ibigay natin yung deserve. Hindi naman ibibigay yan ng regional tripartite wage and productivity board kung hindi nila alam na kayang ibigay ng mga employer yan. So pinag-aralan, pinag-isipan, pinagtrabahuhan, pinagdebatihan yung 85 na yan. No, may dahilan, may basis at suportado yan ng mga dokumento at ebidensya. So kayang ibigay, deserve nila yan. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging masaya yung mga minimum wage earner para mas maging productive sila. Hindi lang yung, alam mo na, susweldo tapos tatago ka lang naman.